Puri po ang Panginoon. To God be the glory. Good morning po. Sa lahat, nagpupuri tayo, nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataon na itinigay sa atin na muling makapag-preach po dito po sa inyong church. At salamat Pastor Chris sa muling pag-invite at sa buong church. Ako po yung nag-bless sa inyong simbahan. Ang church po hindi lang po yung building, yung tao po. At hindi lang basta tao, yung Espiritu ng Diyos sa loob ng kongregasyon na ito. So salamat po sa Panginoon, sa bawat isa. Indeed, we encourage each one of us. So ang aming church po ay natutuwa po na maging kaibigan at sabihin na natin bahagi po ang inyong church sa ating ministry regarding sa Jewish missions. At salamat Pastor and church sa patuloy po na pag-support sa ating ministry na ito kasi napaka-importante po dito po ng ating mission for Jewish mission. And I thank God sa ating isa po sa mga deacon ng church, si Brother Ryan. At isa po yan sa maalala po dito sa ating church po. We train men sa church, sa amin po pagka-deacon servant. We train them to be the servant ng church at hindi lang yun, kundi maging kamay, paa, mata, ilong ng pastor. Amen? So yun po kasi hindi lahat po maabot natin ang ministry. Kaya nandyan po sila. So salamat, pinag-drive niyo po at salamat sa Panginoon at atin. Pag-pray din po natin siya, siya po yung nagtatrabaho sa Comelec, may kawayan. So sa na medyo malayo. Pero yun po, salamat po sa Panginoon at ang aming prayer na ang instruction po sa kanya, lagi siya maging light and salt. Alam naman natin, kahit sa mga aspeto ng government, ay uso yung korupsyon. Kaya importante mag-serve tayo as light and salt. So salamat muli minsan pa sa bawat isa. At without any further ado, let's all stand up please as we open our Bible. Kanina nabasa na po natin, pero balikan po natin yung ating binasa. Beginning verse 1 ng chapter 1 ng Romans, chapter 1, beginning verse 1 up to verse number 17, Ako po yung binili po ng paumanin sa inyo, Last time I was scheduled na mag-preach po pero tinamaan po ko ng karamdaman, So hanggang ngayon po medyo may onti upa, kaya pagpasensyahan nyo na po, So salamat minsan pa sa Panginoon at salamat po sa bawat families at sa church nyo. Okay, let's preach again. Let us read again this passage responsibly. Chapter 1, verse 1 of Romans, the Bible says, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separate unto the gospel of God. Concerning his Son, Jesus Christ, our Lord, which was made of the seed of David, according to the flesh. And declared to be the Son of God in power, according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead. By whom we have received grace and apostleship, for obedience to the faith among all nations for his name. Among whom are ye also the fold of Jesus Christ. To all that be in Rome, beloved of God, called to be the saints, grace to you, and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world. For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of his Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers. Making request if by any means now at length I might have a prosperous journey with the will of God to come unto you. For I long to see you, that I may impart unto you some spiritual gift, to the end he may be established. That is, that I may be comforted together with you by the mutual faith both of you and me. Now I would not have you ignorant, brethren, that oftentimes I purposed to come unto you, but was led hitherto, that I might have some fruit among you also, even as among other Gentiles. I am therefore both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the ignorant. So as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that Altogether. to the Jew first and also to the Greek. Altogether. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just live by faith. May God bless the reading of Holy Word, shall we pray. Our God, who's blessed, Heavenly Father, we thank you, Lord, sa oras na ito.
You are the King of Kings and Lord of Lords, Panginoong Diyos. We acknowledge your ownership, we acknowledge your lordship, we acknowledge your omnipotence, Panginoong Diyos, because without you we can do nothing, O God. And we just pray, Lord, that your blessed Holy Spirit, through your word, through your servant, ay anoint us, Lord God, and use the word of God mightily, Panginoon, upang baguhin ang aming mga puso't isipan, Ama, at higit sa lahat, Lord, maunawaan namin yung layunin mo sa aming buhay, especially sa aming kaligtasan, Panginoon. Ikaw bumaita sa aming kalagitnaan, pagpalain niyo po ang bawat isa na makapakinig ng iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat. Mari na po tayo makaupo. Okay? So, salamat kapatid. So, ang topic natin this morning is about the importance of the gospel. Amen? The importance of the gospel. Yung kahalagahan po ng Ebanghelyo. No? And I was instructed by Pastor Chris na kung saan ay paano tayo ma-encourage about mission, particularly sa Jewish missions. So una, kailangan natin maintindihan gaano pa kahalaga ang Ebanghelyo na meron po tayo. No? Una, makita natin dito is, I strongly believe as a believer, the gospel is the most important message that every person must hear. Ito ang pinaka-importanteng mensahe, mga kapatid, na dapat pong mapakinggan, maunawaan, maintindihan ng mga tao ang mabuting balita na ito. That's why in verse number 14 to 16, sabi ni Paul, I am ready to preach. I am debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. Alright? So ano bang meron po dito sa mensahe na ito? May kita natin sa mensahe ito, mga kapatid, because the gospel is the message of hope to fallen human race. Ito po ay mensahe, mga kapatid, para po sa mga taong bumagsak dahil po sa kasalanan. Amen. Ang tao po ay walang pag-asa dahil sa kasalanan po. That's why ang Ebanghelyo po ay kailangan maintindihan at kailangan mapakinggan ng mga tao. In Genesis chapter 3 verse 15, makita natin doon na after po magkasala ni Eva at Adan, nakita nila na sila po'y hubot-hubad sa harapan ng Diyos at pakiramdam po nila, napakalayo nila sa Panginoon. Pero nasabi ng Diyos sa Genesis chapter 3 verse 15, ipinangako ang Messiah to the person of the Lord Jesus Christ. Alright, doon po, ayun po yung unang Ebanghelyo na ibinigay sa tao na meron pong tagapagligtas na darating na dudurog sa ulo ng serpent at siya'y walang iba kundi si Jesus. Amen. It is called the good news. Alright? At ano pa? Ang tawag pa dito sa Luke chapter 2 verse 10 to 11. Tingnan natin sandali. Luke chapter 2 verse number 10 to 11. Alright? Sabi po dito, for unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Verse number 10. And the angel said unto them, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. So yung pagparito ng Panginoon, yung Ebanghelyo, ng mabuting balita, tawag sa gospel, is good news. The message of hope. And the only hope ng tao ay walang iba kundi si Jesus Christ. Amen. And in the New Testament, or in the Old Testament, ang tawag dito, it is a promise of the coming Messiah in the Old Testament to Israel. And it was a long-awaited promise and prophecy. Kaya sabi ng Bible, as it is written by the prophets. Sa mahabang panahon, inantay. Alam nyo ba, hindi lang tao nag-antay sa kaligtasan. Pati ang diablo, binantayan niya yung pagdating ng Messiah. In Genesis chapter 3 verse 15, tignan natin sandali. Even si Satan, binantayan niya yung pagparito ng tagapagligtas. Bakit? Kasi ito po yung sabi ng Diyos. Anong gagawin ng tagapagligtas? Genesis chapter 3 verse 15, makita natin yung context dyan na after na magkasala ni Eva at Adan, alright, sila'y nagtago sa harapan ng Diyos at sabi ng Bible in verse 15, ipinangako ng Diyos, sabi niya, declaration niya, and I will put enmity between thee and the woman. Kausap ng Diyos dito yung ahas. And between thy seed and her seed, it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Sabi ng Panginoon, di ba? Ikaw, serpente ka, dahil ikaw ang pinakaugat ng kasalanan. Sabi ng serpente, yung binhi mo at yung binhi ng babae ay magkakaroon ng alitan. E napansin nyo tayo, pag may nakita kayong ahas, anong ginagawa po natin? Pinapatay agad kasi may sumpa. Tama ba? Pag makita ka ng ahas, hindi ka nag-imputan sa ahas, papatay mo, nasan yung pamalo, nasan yung pampatay ka. Kasi yun ay deklarasyon ng Diyos.
So, ibig sabihin, pag ang Diyos may declaration, matutupad yun. Amen? May power po yung salita po ng Diyos. Kaya bantay natin deklarasyon ng Diyos. Pero yung pinaka-spiritual implication nito, sabi ng Bible, yung binhi ng babae ay dudurugin yung ulo ng serpente. At yung serpente naman dudurugin yung sakong ng binhi. At sino yung binhi? Si Jesus Christ. Kailan nangyari itong propesya na ito? Yung si Kristo na bayubay sa krus ng Kalbaryo, di ba? Pinako siya, tama po ba? Right. Pinako yung kanyang sako, yung paa niya. Doon nadurog yung ulo ng serpent, pero doon naman nadurog yung sakong ng Panginoong Jesucristo. So it was a long prophesy. Pinangako to. Pero ano niyo ba mga kapatid? Para sa Diablo, isa itong talon. It is a declaration of defeat. Kaya pinantayan niya yung pagparito ng tagapagligtas. Kaya nakita niyo sa chapter 4, anong sabi ng Bible? Nagkaanak si Eva at Adan, unang anak si Cain, at yung pangalawa si Abel. Ang question, sino yung matuwid sa dalawa? Si Abel. Tama? Pero ano nangyari? Piliin mo sa offering lang na hindi tinanggap ng Diyos, yung offering ni Cain, samantalang kay Abel tinanggap ng Diyos. Anong ginawa ni Cain? Nagselo siya. At sa kanyang selos, anong ginawa niya? Pinatay niya yung kanyang kapatid. That is the first murder. Tanong, ano sa likod ng pagpatay kay Abel? Alam niyo kung ano? Yung tagapagligtas. Akala siguro ng Diablo, ang tagapagligtas si Abel kasi matuwid si Abel. Tama? So doon pa lang mga kapatid, binaglangan na ng Diablo yung pagparito ng tagapagligtas. At hindi nagtagal, si Cain ay nagparami ng lahi. Kasi alam nga, itong lahi ko, likong lahi, nagparami po siya. Pero dumating yung panahon, isinilang si Seth. At mula doon kay Seth, dumaan yung mga taong nagkaroon ng takot sa Diyos. Nandiyan si Methuselah, nandiyan si Enoch, nandiyan si Methuselah. Sino pa? Dumaan si father ni Noah, and then si Noah. Amen? At mula doon kay Noah, di ba, nagkaroon ng great flood. Winasak na ng Diyos ang buong mundo. Magyamsak ka to. Bakit? Kasi kinontaminate na ng Diablo yung sangkataw. Kaya Genesis chapter 6, makita natin doon. Even yung mga fallen angels, nakipag-ugnay sa mga tao. Kaya may mga giants nung panahon na yun. Abnormal na yung lahi. Bakit? Gusto kasi ni Satan i-contaminate yung lahi para hindi dumaan yung tagapagligtas. Right. Amen. Nakita niyo mga kapatid? Amen. Alam niyo, habang kumakanta kayo kanina, kayo nararamdaman ko, mahabang panahon, binantayan ng Diablo yung pagparito ng tagapagligtas. Pero anong nangyari? Nagtupad pa rin yung kaligtasan natin. At ang kaligtasan natin, it is all the work of God. Amen. At sa kanyang pagliligtas sa atin, meron siyang ginamit na lahi. And that's why in Matthew chapter 1, verse 1, these are the generations of what? Jesus Christ. Meron palang pamilya si Kristo. May pinagmulan pala si Kristo. At sino? The son of David, the son of Abraham. Amen. Alam mo, sa gawain ng Diyos, meron po siyang pinahiran. At pag pinahiran ka ng Diyos, ibig sabihin, pinili ka ng Diyos. At pag ang Diyos namili, pwede ba siya magkamali? Hindi siya pwede magkamali kasi pinili eh. Tama. So yung pagkakapili, pagkakatawag kay Abraham, hindi po yan pagkakamali. Bakit? Kasi ang Diyos, pag namili, kayo ba pagka namili po ba kayo? Nagulat ka, tapos bigla mong pinili? Hindi po. Bahagi kasi ng plano ng Diyos, yung kanyang pagpili kay Abraham. Amen. Amen po ba? Amen. Tayo ba pinili rin ng Diyos? Hello, amen? Amen. John chapter 15 verse 16, sabi ng Bible, "Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you that ye should go and bring forth fruit." So ibig sabihin mga kapatid, ang Diyos hindi siya nagkamali, naniligtas po tayo. Amen. Tama po ba? At makita dapat natin ang layunin, bakit tayo niligtas. Anong sabi ni Lord? That ye should go. Ano yung go na yan? That is mission. And bring forth much fruit. Amen. So it's either hindi ang Diyos pwede magkamali, it's either ligtas tayo o hindi tayo ligtas kung hindi tayo namumunga. Amen. Amen? Amen. Simple lang, para mamunga ka dahil pinili ka ng Diyos, tinawag ka ng Diyos, ang kailangan mo lang gawin, sumunod, pumayong. At sa paghayo natin sa pangangalan, ang Diyos ang magliligtas. Right. Hindi ho tayo. Amen. Kasi ang Ebanghelyo ay mabuting balita at kailangan itong mapakinggan. Because the Bible says, faith cometh by hearing, and hearing of the word of God. Amen. At kahit hindi tayo magsalita ngayon, ang bato pwedeng gamitin ng Diyos. Right. Kamakailan lang naglindol. Alam niyo, naglindol sa Mindanao.
Sa Jensen? Wala lang. Naglindol sa Davao. Tapos nag-isip-isip ko, sabi ko, hindi kaya maglilindol din sa Manila. Naglindol nga. Kaya lang, hindi namin masyado, kinabukasan ko pa nabalita na may lindol pala. Pero alam nyo, iniisip ko noon, baka magkaroon ng David 1. Kasi ang layo ng Mindanao eh. Actually, sabi nga sa news, yung lindol dyan sa Visayas, galing pa yan sa ibang bansa. Nagkaroon ng after effect. Eh, layo na ng Mindanao sa atin. Kaya sabi ng uncle ko, pamangkin, hindi tayo kailang sa David 1. Ibig sabihin, nililiglig na tayo ng Diyos. Amen? Amen. Tama po ba? At pag naglilindol, ano unang naisip ng tao? Ang Diyos. Kaya kahit hindi ka magsalita, ang bato pwede magsalita. Amen. Kailan nakakaya? Amen? May purpose tayo eh. Bakit tayo niligtas sa Diyos? Bakit ang Diyos naglagay ng church sa lugar na to? To be a witness, to be a beacon of light, Amen. to spread the gospel of our Lord Jesus Christ. Why? Amen. Because the gospel is the good news. Amen. Kung meron mang dapat mapakinggan yung tao, hindi yung pamimigay ng bigas. May libre doon. Diba? Kundi yung kaligtasan. Right. Hindi dapat natin pagkaiga. Sabi ni Paul, for I am not ashamed to preach the gospel of Christ. Amen. Kung kayong mga anak, mga bata, hindi paligtas yung magulang nyo, after mong paligtas, di ba? Anong ginagawa natin? Excited tayo, tumatakbo tayo sa nanay, tatay. Nanay, tatay, bakit? Napakinggan ko po na matay pala si Jesus sa krus para sa ating kaligtasan. Amen. Dapat may excitement tayo. Right. Amen? Because the gospel is the good news. It is the most important message that everyone should hear. And it is a promise of the coming Messiah. In the Old Testament, it was a long-awaited promise and prophecy. In the New Testament, it was a fulfilled promise. Natupad na yung pangako ng Diyos. It was sa Matthew chapter 121, verse number 20 to 25, at even in Mark chapter 16, verse 15, the gospel, it was given and commissioned by Christ after His resurrection to His church to be preached unto every creature. Kaya ganun po kahalaga ang Ebanghelyo ni Kristo. It was given by our Lord Jesus Christ to His church. Listen mga kapatid, ito rin yung ipinangaral sa atin na ating din sinampalatayanan na nagbigay ng pag-asa ng katiyakan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen? Sabi ng Book of Corinthians, tingnan natin 1 Corinthians chapter 15, verse number 1 to 4, please. 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4, and Ephesians 1:13. Ano po sabi ng Bible? 1 Corinthians chapter 15, verse number 1, moreover, brethren, I declared unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I have preached unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. So what is the gospel? The gospel is the good news. The gospel is the message of hope. And in 1 Corinthians chapter 15, the gospel is the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Amen. Alam niyo mga kapatid kung bakit may gospel, may good news? Kasi merong bad news. Amen? Ano yung bad news? Hindi mo ma-appreciate yung gospel pag hindi mo alam yung bad news. The bad news is, tayo po'y nagkasala. Tayo po'y makasalanan at nahiwalay po tayo sa Diyos na banal. At hindi lang po tayo nahiwalay sa Diyos na banal, meron pong pader, ang tao at ang Diyos. At yung pader na yan, kahit anong gawin natin, kahit anong gawing effort at hindi natin kayang tibagin yung harang. Amen? So kulang yung kakayanan natin. Pero salamat ang good news, ang Diyos gumawa ng paraan para magkaroon tayo ng daan patungo sa Kanya. At siya'y walang iba kundi si Jesus Christ. Alright? So, ma-appreciate natin ang gospel if we understand the bad news, no? So, ano pang meron? Ephesians chapter 1 verse 13. Ano po sabi ng Bible? Ephesians chapter 1 verse 13. Ephesians chapter 1 verse
1:13, the Bible says, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Kailan po tayo naligtas? Kailan mo nalaman na ikay ligtas? Yung araw na ikay sumampalataya sa mabuting balita. Yan yung araw na tayo sinenyuhan ng banal na Espiritu. Amen? So, the importance of the gospel, we must have a sense of responsibility and accountability. Ang Ebanghelyo po, sabi ng Bible, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. So the importance of the gospel, tingnan natin, balik tayo sa Romans chapter 1, verse number 1. Ano po sabi ng Bible? Sabi ni Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. Tinawag po siya ng Diyos. At sa kanyang panawagan, may kita natin dito, merong layunin, may purpose. Amen? At yung layunin po ng Diyos, separated unto the gospel, and that is to preach the gospel into all the world. Amen. Kita natin, alala ko one time, meron po kaming kapitbahay, niladialysis po siya, matagal na siguro, more than 20 years. Wala po, dating sundalo siya, dating pulis. Dati kasi hindi pa masyadong familiar yung yung dialysis. Eh parang nakakatakot pag malalaki yung ugat. So hindi ko na ma-remember exactly kung may nagsabi ba sa akin, pero kilala ko siya. Tagal na yun, itakot ko, lalaki ng ano niya. Dati pa nun, di pa ako pastor noon, yung case, Americas ako sa basketball. So yung anak niya, kalaro ko sa basketball. Nakita ko siya, ang pangalan niya si Mang Balik. Valentin, pero Balik. Mang Balik. Kita ko siya. Nung pagtingin ko sa kanya, naawa ko sa kanya, gusto ko siyang sila ng gospel. Pero pag-approach ko sa kanya, medyo natakot ako. Sabi ko, may God na to. Natapa ko nun. Kaya ginawa ko, medyo nag-turn ako ng konti. Sabi ko, Mang Balik, ano yun? Ano na po pala kayo, no? Dinadialysis, alam niyo po, meron akong alam na herbal. Ayun. Medyo nag-ano ko, kasi medyo natakot ako sa kanya. Tapos, sabi, ay herbal, marami na ako nasubukan, kahit ganyan. Medyo lalo siya tumapang. Kinabahan na ako, hindi ko na nag-share yung gospel sa kanya. Alam niyo nangyari, pagka ng araw, na balita ko, patay na siya. Samaan ng aking pakiramdam. Bakit? Yung mas mabuting balita pa yung gospel kaysa sa herbal. Right. Yung herbal, ang epekto nito, mga kapatid, physical healing. Right. Pero mga kapatid, ang ebanghelyo, spiritual healing, kaligtasan ang kailangan niya, amen. Hindi herbal. Amen. Amen? Amen? Kasi siya po'y kahit may herbal pa yan, mamamatay din yan. Amen. At kailangan po ng ebanghelyo ni Kristo. Kaya dapat alam mo bakit ka naligtas. May purpose, may layunin ang Diyos sa atin. Bakit tayo sinig? Kasi Paul, willing siya pumunta ng Rome. Willing siya iwanan yung kanyang comfort zone para lang ma-preach ang ebanghelyo ni Kristo doon sa Roma. Amen. Kaya may mission tayo. Amen. Dapat alam natin kung bakit tayo niligtas ni Lord. Alam niyo mga kapatid, the primary purpose kung bakit may church, bakit ka nilagay dito ng Diyos? For the Great Commission. Amen. Ang Diyos, ayaw niya lang na tayong kaligtas. Gusto niya yung kaligtasan ay maipaabot sa buong day. Amen. Amen. So the importance of the gospel. Number 2, the purpose of the gospel. And then number 3, the power of the gospel. Ano sabi ni Paul? For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Gentile. Dalawang bagay po, dalawang word yung ginamit na power when it comes to gospel. Una sa Matthew chapter 1, chapter 28, verse number 18. Sabi ni Lord, all power is given unto me in heaven and in earth. Ano yung ibig sabihin ng power na yun? Pag sinabing power doon, it speaks of authority and jurisdiction. Ibig sabihin mga kapatid, di ba minsan mag-share ka ng word of God, sino nagbigay ng authority sa'yo? Mag-share ka dito ng word of God sa SM, bawal dito. Mga kapatid, mas mataas pa ba siya sa langit? Hello, amen? So ibig sabihin mga kapatid, wala nang ibang tataas pa sa authority ng kalangitan. Walang pwedeng pumigil sa atin kahit Islam country pa yan.
Because our authority coming from heaven. All powers given unto me in heaven and earth. Ang tao lang matigas ang ulo, gumagawa ng batas labag sa kautusan ng Diyos. Pero dapat hindi tayo nagpapadala doon. Kaya minsan ang ginagawa na lang natin underground sharing of the gospel. Kahit sa mga school. Salamat tayo dito sa Pilipinas, pwede pa mag-share ng Word of God. Sa ibang bansa, particularly sa Amerika, bawal ka na mag-share ng Word of God. May mga batas na ipinapasa na bawal na mag-share ng Word of God. Samantalahin natin mga kapatid na magbahagi ng salita ng Diyos. Why? For it is the power of God. I think kahapon may nag-share na pastor, di ba? Sabi niya sa lugar nila, umalagaan na naman yung drugs. Mantalang dati, wala na. Alam mo, observation ko doon, mga kapatid, ginawa na ng dating presidente natin yung paraan ng tao para mawala yung drugs. Tama? Tama? Kumikil siya ng buhay. Pero bakit may drugs pa rin? Kasi ang pinakasusi ng pagbabago ay hindi yung paraan ng tao, kundi yung paraan ng Diyos at yung Ebanghelyo ni Kristo. Ang naniniwala ko, pag tumanggap ka sa Panginoon at tunay na ligtas yan, hindi na babalik sa drugs yan. Bakit? Dahil ang Ebanghelyo lang ang may kapangyarihan na magbago sa tao. Ay huwag natin pagkakaya mga kapatid, ang Ebanghelyo ni Kristo, wala po yung pag-asa natin sa mga politisyan. Wala po sa kanila na kay Kristo po. At ang Ebanghelyo ni Kristo, ang tawag niya, the other word in Acts chapter 1, verse 8 and Romans 1:16, that is dunamis. Ibig sabihin ng dunamis mga kapatid, power. From the word dynamite. Amen? Pag inamis mo yung dynamite, ano po mangyayari? May epekto ba wala? May epekto wala? Meron. Tama? Sa unang epekto ng kaligtasan ng Ebanghelyo, magliligtas. It is the power of God unto salvation. Kaya kahit gaano pa kalasinggero yan, kahit gaano pa katigas yung puso niyan mga kapatid, pag ibinahagi mo Ebanghelyo mga kapatid, hiyaan mo ang Diyos kumit. May power yung Ebanghelyo. Amen? Amen? Kailangan mo lang ibahagi sa Kanya. It is the power of God unto salvation. And then pangalawa, di ba, first yung regeneration. Mga kapatid, pagdating sa regeneration, diba, paano ba yung process niyan, Pastor? Simple lang. Una, sabi ng Bible sa John chapter 3, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Of course, hindi naman masama. Minsan nga, sa sobrang excited natin mag-soul winning, pinipilit na natin eh. Tama? Meron daw isang church, ninakawan, may pumasok na mga magnanakaw. Eh yung simbahan na yun, na-train yung mga Bible student. May mga pamalo, merong baril pa, eh nahuli yung magnanakaw. Sabi nila, anong gagawin namin dito, Pastor? Sabi nung pastor, share nyo ng Word of God. Sabi nila, hawak nila eh. Ganun eh, oh. Ano? Tanggapin mo na sa Jesus. Oo, tatanggapin ko na po sa Jesus. Tinanggap. O Pastor, tumanggap na kay Lord. Nakawalan nila. Nung pinakawalan, sabi nung magnanakaw, may tatanggapin ba ba? So minsan, tumatanggap yung tao kasi pinipilit natin. Ang trabaho lang natin mga kapatid, ipaliwanag sa kanya mabuting balita at pag may napakinggan yan, yung Holy Spirit kinukonbikta na siya. Amen. Tama? Kasi walang basihan yung Holy Spirit, yung tao, yung Holy Spirit. Ano yung truth na pakikinggan ng tao? So yung Ebanghelyo ni Christ. John chapter 16 verse 8 to 9. The Holy Spirit will convict the world of sin. Question, ano yung sin na tinutukoy doon? Because they did not believe on Him. Yung sin doon mga kapatid, yung unbelief to Christ. Hindi pwedeng gawin ng tao, tatanggapin ko si Kristo pero may Maria din ako. Hindi pwede yun. Unbelief pa rin yun. Di ba kasi, tatanggapin ko si Kristo pero may reliyon pa rin ako. So kaya ang gagawin ng Holy Spirit, kinukonbikta kasi kasalanan yun. Unbelief to Christ. Kaya tayo naman, ipapaliwanag lang natin yung Ebanghelyo ni Kristo. At habang pinapaliwanag natin yung salita ng Diyos, ang Holy Spirit ang mag-regenerate. What is the power of the Holy Spirit? Sabi ng Bible, ang mga tao dahil sa kasalanan ay patay spiritually. Tama po ba? Spiritually patay. So, nung ginagawa ng Holy Spirit, di ba tayo, di ba, pag may mga napapanood natin sa TV siguro, maaaring wala pa tayo actual na nakikita, yung sa emergency namatay ng tao, wala pang 3 minutes, 15 minutes. Anong ginagawa nanay? Kinukuryente. Anong kinukuryente? Puso. Nagpe-penetrate yung kuryente sa puso para tumibo. Ganon din yung Word of God. The Word of God is quick and powerful and sharper than any edged sword, piercing to the dividing of soul and marrow.
Kung yung electric na yan, umaabot hanggang puso, yung Word of God hanggang kaluluwa. Importante yung Word of God may pangalan natin. Nagpe-penetrate sa hanggang kaluluwa, spirito. At pag yan ay kinoriente, iba nabubuhay, ganun din ang Bible. Ang Word of God, nabubuhay yung kaluluwa, yung spirito ng tao pag pinangaralan ng salita ng Diyos. Kaya huwag natin pagkakaya yung Word of God. Huwag mo i-judge, kasi hindi na, pakasama ng mga hindi ganoon. Kailangan niya ng Ebanghelyo ni Kristo. Amen. Huwag kayong mamili. Pagkakakay ng kaluluwa, kailangan ng tao na ito yung kaligtasan. Sige tayo, pwede ba 5 minutes lang, 10 minutes, ibahagi ko lang sa iyo, salita ng God. At pag naibahagi mo, ito na. Yung pagtanggap, kasi yung tao nagke-create na yan ng faith. Nagkakaroon na siya ng fear, Lord. Totoo palang may impyerno. Totoo palang may langit. Kasi John chapter 16, kung babasahin natin yon, verse 8, verse 9, verse 10, verse 11, 12, kinukonvict ang Holy Spirit of sin because they did not believe, of judgment because the God of this world is judged, and of righteousness because I go unto the Father. And that is the gospel eh. Inwardly na may process, gumagawa ang Diyos kanya. Natatakot na siya sa impyerno. Totoo ba talagang may impyerno? Ayun po, maliwanag po ka. At pag pinaliwanag mo na si Kristo namatay, hindi mo kinakailangan tayo mapunta sa impyerno kasi may nagbayad na. Kano sino? Si Kristo. Kaya nagkasabi sila, papaano ko maliligtas? Ibig sabihin, kung di kilos na ang Diyos sa puso niya. Na nang magbubunga ng alin? Pananampalataya. Kaya niya tinanggap si Kristo kasi kumilos ng Holy Spirit sa kanya. Eh dapat sa soul winning, kasama mo ang Diyos. Hindi lang basta sabi, paso soul winning tayo. Ay, ayun tumanggap, okay lang ho. Hindi ganun. Kasi pagka mga kapatid, pag nag-pray tayo, nakilan tayo ng Diyos, filled ka ng Holy Spirit, dadaling ka ng Diyos sa taong kinakausap niya. Kaya pagpunta mo na doon, ang dali ng tumanggap. Paano pasok? Yung ayaw tumanggap, tandaan natin, ang salita ng Diyos may kapangyarihan niya. May schoolmate ako nung high school. Sumakay kami sa jeep, maiksi lang kasi yung biyahe ko. Sabi ko sa kanya, bro, kasi parang iniinsulto niya ako. Sabi niya, nagbabible ka na. Kasi medyo maloko din tayo nung high school. Sabi ko, ayun, balita ko, nagbabible ka na. Kasi kailangan kasi natin, talaga importante. Tapos sabi ko, sabi ko, kasi tanggapin mo si Jesus. Pwede tumatawa-tawa lang siya. And then, nag-iwalay bumaba na ako. After a month, nabalitaan ko, kasi ano siya college pa lang kami noon, take siya ng seaman. Okay? So, after a month, nabalitaan ko, na-hospitalize siya sa Veterans Hospital. And then, sabi sa akin ng doktor, wala na po, tinanong ko yung pangalan niya. So, namatay na yung atas ko. Pinuntaan ko sa lugar na sa Francisco Rose. Kita ko dyan, naka-uniform kasi third year na siya noon eh. So, naka-uniform sa kulay puti ng pangsimay. Yung sombrero niya na andon sa nakapatong sa kabaong, yung graduation ring na andon, yung diploma na andon. In-impress sa akin ng Holy Spirit, anak, palagay mo sinong panalo. Ikaw na nagsuko ng buhay sa akin o siya? Sabi ko, salamat Panginoon. Alam ko, hindi ako nagkamali. Ngayon, habang nakaburol siya, siyempre, onting kwentuhan, nakausap ko yung girlfriend niya. Sabi niya, ikaw ba si Ira? Bakit? Akala ko babae. Baka nag-away pa sila, no? Bakit? Kasi yung nag-hysterical na siya. Binabanggit niya yung pangalan mo. Ang sabi niya, Ira, tanggapin ko si Jesus sa puso ko. Ibig sabihin mga kapatid, yung aming encounter, parang inisulto niya ako, pero dumating siya sa critical situation ng kanyang buhay, na-recall niya yung sinasabi ko sa kanya. Open prayer na tinanggap niya si Jesus. Ibig sabihin mga kapatid, tumanggap man yan o hindi, wala kang talo. Kasi yung dala-dala mo, dynamite. At ang dynamite, may epekto po yan. Kaya kung sinasabi mo, tinanggap mo si Kristo, wala kang pagbabago, baka hindi totoong ebanghelyo na tanong. Kasi totoong ebanghelyo nagbabago. Therefore, anyone being Christ, a new creation, all things are passed away. So, ibig sabihin mga kapatid, binago ka ng Diyos. Bago ka maligtas, ito yung isip mo, ito pangarap mo. Nung tinanggap mo si Kristo, dapat iba na pangarap mo. Sabi nga nila, dati, ang dami kong pangarap. Ngayon daw, siya na raw pinapangarap. Biyabang daw. Hindi ganon. So, ibig sabihin mga kapatid, dati ang ating mindset, makamundo. Tumaman ako, magkapera ako, lahat-lahat, ganyan. Bago ka tumanggap kay Kristo, ay yung mindset ng tao. Pero kapag tinanggap mo si Kristo, ang mindset mo na, palangit na. Ano kung makapag-akay ng kaluluwa? Kaya mga kapatid, sa totoo lang, maraming member ng church hindi totoong ligtas. Kasi pati mindset, hindi na bago, tigas ng ulo. Eh dapat mga kapatid, totoong ebanghelyo natanggap natin. Because it is the power of God to salvation to everyone that believeth,
to the Jew first. Number 4, I think. So number 1, the importance of the gospel. Number 2, the purpose of the gospel. And then number 3, the power of the gospel to save and transform lives. And then number 4, the priority of the gospel. Tignan niyo po yung Romans chapter 1 verse 16. Balik po tayo. Tignan ko. Ano po sabi ng Bible? For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Tignan niyo po yung word na to the Jew first. Sabi ng Bible, to the Jew first, comma. Hindi sinabi ng Bible, to the Jew first and also. No, merong comma. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi siya nakadugtong. Sabi ng Bible, to the Jew first, comma, and also to the Greeks or to the Gentiles. Tanong, why to the Jew first? Bakit nakalagay sa Bible to the Jew first? Tingnan niyo po, Romans chapter 2 verse 9. Tatlong beses mga kapatid, inulit yung word na to the Jew first. Kahapon, i-share ko to sa mga pastors po natin. Alright? Pakibasa nga po. Romans chapter 2 verse 9. Sabi ng Bible, Romans chapter 2 verse 9, sabi po, tribulation and anguish upon every soul of man that doeth evil to the of the Jew first and also of the Gentile. Verse 10, but glory and honor and peace to every man that worketh good, to the Jew first and also, ilang beses inulit? So why to the Jew first? Number 1, because it reveals God's righteousness. Tama? And paano nalalaman yung katwiran ng Diyos? May katwiran ka, may katwiran din ng Diyos. Kagaya ng Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things are given to you. Ang tao may katwiran. Lord, may pangangailangan. Bago ko maglingkod sa'yo, may pangangailangan ako. Pero sabi ni Lord, punahin mo muna ako. So ibig sabihin mga kapatid, merong katwiran ng Diyos. Bakit kailangan mo siyang punahin? Para lahat ng pangangailangan mo, idaragdag ng Diyos. Ganon din sa world missions. Kung bakit kailangan mo unahin ang Hudyo, kasi to the Jew first, o Jewish mission, opens or the gateway of world evangelization. Simple lang naman eh. Saan ba nagpunta si Kristo para iligtas tayo? Sa Africa? Saan mo siya nagpunta? Saan siya tumuntong? Sa Israel. Doon pa lang sa Jerusalem eh. Doon po nagsimula yung kaligtasan po natin. Doon po nangyari yung kaligtasan at mula doon ipinangaral ang Ebanghelyo. May katwiran ng Diyos, may katwiran din tayo. Ito, paano naman yan, Lord? Paano mga Pilipino? Tagal-tagal na nga natin mga Pilipino, di pa rin natin abot mga Pilipino. O ilan ang mga Pilipino? Ilan lang ba mga Baptist, Kristiyano? Tayo, almost 100 billion na tayo ngayon. Ilan kaya mga Pilipinong ligtas? May 10 million na ba tayo? Kasi kung may 10 million na tayo, pwede na tayo magpatakbo ng senador. Wala pa rin eh. So, ibig sabihin mga kapatid, pati bansang Pilipinas, unreached pa rin ang gospel. Almost 100 years na ang Kristyanismo o ang Baptist sa ating bansa, unreached pa rin ang gospel. Why? Kasi hindi natin sinunod yung katwiran ng Diyos. May katwiran kasi tayo. Iba yung katwiran ng Diyos. Sabi nila, pag may katwiran, paglaban mo mali yun. Kasi yung katwiran natin, sabi sa Proverbs 16:25, there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Yung katwiran ng tao, mga kapatid, palpak. Pero iba yung katwiran ng Diyos. Amen? That's why meron to the Jew first. Number 1, it reveals God's righteousness. God's righteousness is revealed through His Word. Tama? Yung katwiran ng Diyos nare-reveal sa pamagitan ng Kanyang salita. At pinamuhay mo yung salita ng Diyos, nagiging matuwid tayo. And what the Bible says, the just shall live by faith, and faith cometh by hearing, and hearing of the word of God. So yung katwiran ng Diyos nare-reveal sa pamagitan ng Kanyang salita. Number 1, it was revealed through His word. Number 2, it was revealed by the living word. Question, who is the living word? John chapter 1 verse 1. Who is the living word? And verse 14. Who is the living word? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse number 14. And the
Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory as the glory of the only begotten Father, full of grace and truth. So paano na i-reveal sa atin ng Diyos ang kanyang katwiran? Una sa pamagitan ng kanyang salita, pangalawa sa pamagitan ng kanyang anak. Sino yung anak? Si Yesu Cristo. Amen. Tignan natin si Jesus Christ. Go to the Jew first, ha? Matthew chapter 10, verse 5 to 6. Matthew chapter 10, verse 5 to 6. Tignan po natin. Matthew chapter 10, verse 5 to 6. Ano sabi ng Bible? Inutusan ni Christ, great commission ito mga kapatid. Patungkol to sa pangangaral ng Ebanghelyo. Nakita ni Lord na may matinding pangailangan ang mga tao. Pero sabi ng Bible, after niyang pinili, tinawag itong 12 apostol, anong sabi? Kinumission niya, in-empower niya ito. Pero sabi ng Panginoon, chapter 10, verse 5 to 6. Basa? Ready? Read. Jesus sent forth and warned them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and to the city of Samaria, and enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Ano bang ibig sabihin niyan? To the Jews only si Lord? Anti-word nation siya? No! Ang ibig sabihin niyan, to the Jew first is the gateway to world evangelization. Kung bakit sabi ni Lord, wag muna kayong pumunta sa iba. Dito muna kayo. Meron ba nagtanong kay Kristo, Panginoon, mukhang mali ka yata. No, sumunod po sila. Amen? Sumunod po sila mga kapatid. At nagkaroon ng tagumpay yung kanilang ministeryo kasi sumunod sila sa Panginoon. Mga kapatid, we cannot question God. Hindi mo pwedeng pangunahan ng Diyos. Yung word na first dun mga kapatid, may tinatawag na spiritual implication. Kung bakit may word na first. At sabi po dito, yung word to the Jew first, 3 times inulit sa Bible. At kung naniniwala tayo na ang Bible is free from error, pag inulit ang isang salita sa atin, halimbawa, a pleasant good morning sa mga teachers natin din, di ba mali yun? Kasi parang sinabi mo, good morning, good morning. Mali yun. Inulit mo yung isang salita. Pero sa Bible, pag may nakalagay, verily, verily. Hindi mali yun. Katotohanan. Meron siyang idinidiin na totoo. Na langit at lupa lilipas, pero yung katotohanan ng deklarasyon ni Kristo, mananatili. Amen. Kailan natin narinig ang very verily? He that believeth on the Son of God hath everlasting life. Very verily, I say unto you, a man must be born again upang siya'y makapunta sa langit. So twice inulit. Tama? Ang to the Jew verse, ilang beses inulit? Ang tanong, bakit tatlo? Alright, alam nyo kung bakit tatlo? Diningin kasi ng Panginoon kasi merong spiritual implication yan. Alam ng Diyos, ang tao madaling makalimot. Kagaya si Pedro. Ilang beses pinagkanuno ni Pedro ang Diyos? 3 beses. Sinabihan siya ng Panginoon, Pedro, ganito yung gagawin sa'yo ng awa. Ayaw niya makinig. 3 beses niya pa ipinagkanuno si Kristo. Tanong, ilang beses din siya itinanong ng Panginoon, Pedro, mahal mo ba ako? 3 beses din. Pero hindi siya nakikinig pa rin. Sabi ni Lord, labes thou me more than this? Oh Lord, mahal kita. Inulit-ulit ni Lord, sige, feed my lamb. Peter, labes me more than this? Yes Lord, feed my sheep. Tinanong ulit siya ni Jesus, Peter, labes thou me? Sabi niya, ulit naman ni Lord, sabi ko na nga, Lord, mahal kita eh. Sabi ni Jesus sa kanya, listen, Peter, mahal mo ako? Mamamatay ka. Ay mangyayari sa napamatayan mo, grabe. Ano sabi ni Peter? Lord, bakit ito si John? Paano naman ito mamamatay? Sabihin, hindi siya nagpe-pay attention sa sin. Meron kasing spirit, malahalim na gustong sabihin ng Panginoon doon. Akala lang ni Peter, magpapastor lang siya. Pero hindi niya alam, mamamatay siya sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Pero magbubunga naman yun ng maraming kaligtasan ng tao. Kaya ang Jewish mission, 3 beses inulit, merong spiritual significance yan. Kasi gusto ng Diyos maabot ang buong daigdig. Amen. Kaya kung nakalagay to the Jew first, huwag na tayo magdebate sa Panginoon. Amen? Tama po ba? Tingnan niyo po Romans chapter 11, sandali. Why we encourage churches to support Jewish missions? Isa dyan is because of the clear mandate of God. And then pangalawa, because of misconception and misinformation. Kasi meron tinatawag tayo ngayon na misinformation na ang mga Israelites
Hindi mo na bahagi na yan sa salita ng Diyos kasi automatic maliligtas na yan. O kaya may takdang panahon lang yan maliligtas. At meron namang iba, yung mga Israelites ngayon, o ang Israel ngayon, peke yan, hindi yan totoo. Ang totoong Israel tayo ng mga Kristiyano. Ang tawag yan is replacement theology. O tingnan natin, sasagutin sila Apostol Pablo. Dahil daw matigas ang ulo ng mga Hudyo, wala nang kaligtas sa kanila. Tingnan nyo, Romans chapter 11 verse 1. Ano sabi ng Bible? Pasa, I say then, sabi ni Paul, had God cast away His people? God forbid. Why? For I am also an Israelite of the seed of Abraham, of the tribe of Benjamin. Tuloy po, verse 2. God hath not cast away His people, which He foreknew. Wot ye not what the Scripture saith of Elias, how he maketh intercession to God against Israel, saying, tuloy, Lord, do not fear thy prophets, and be thou thy honors, and I am left alone, and they seek my life. tuloy. But what saith the answer of God unto me? I have reserved to myself 7,000 men, who have not bowed the knee to the image of God. Even So there in this present time, also there is a remnant according to the election of grace. And by grace then it is no more of works. Otherwise grace is no more grace. But if it be of works, then it is no more grace. Otherwise work is no more work. Salamat. Palain ng Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Dito, sinagot na ni Apostol Pablo, maliligtas ba mga Hudyo o hindi? Sinagot na ni Apostol Pablo, God did not cast away His people. Kasi kung ang Diyos, pagdating sa kaligtasan, initsipwera niya ng Israel, bakit napligtas si Apostol Pablo? Sabi niya, kung kinas away na ng Diyos, pag sinabing cast away, wala na sila sa programa ng Diyos ng pagliligtas. Kasi matitigas daw ang ulo nila. Pero sabi ni Apostol Pablo, kung wala nang dealing ang Diyos sa kanila sa kaligtasan, bakit ako naligtas? Amen. Tanong, meron ba tayong pagkakautang kay Apostol Pablo? Amen. Meron wala? Malaki utang natin sa kanya. Kasi sa pamagitan niya na dinala niyang ebanghelyo sa mga hintil, tayo po yung mga Gentiles. Tama? In the Old Testament, wala talagang dealing ang Diyos sa mga Gentile. Purely sa mga Hudyo. Walang ano niyan sa Panginoon sa kanila. Kasi ang mga Gentile, sumasamba sa mga ribulto. Wala silang pagkilala sa totoong Diyos. Kami ang Israel lang. So walang dealing ang Diyos sa Gentile through the nation of Israel lang. Pero dumating ang Panginoong Jesucristo dito, inopen niya ng ebanghelyo para sa lahat. Pero it doesn't mean para sa lahat ay initsipwera niya na yung Hudyo. Sabi niya pa nga, binigyan ng importansya to the Jew first. Amen. So sabi ng Apostol Pablo, kung tinakwil na sila ng Panginoon, bakit ako ngayon naligtas? At paano daw naligtas? Kaya sabi niya, hanggang sa panahon natin ngayon at this present, may maliligtas pa rin. Tanong, paano sila maliligtas? According to the election of grace. Amen. Amen. Ano ba paso ibig sabihin ng election of grace? Maliligtas sa pamagitan ng biyaya. Amen. What is the election of grace? Ephesians 29, for by grace are ye saved through faith. So ibig sabihin ko pa, paano tayo naligtas? Ganun din ang kaligtasan nila. Kumbaga ganito yan. Sabi ng Bible, there is remnant. Pag sinabing remnant, part of. Halimbawa tayo dito sa church. Diba? Isang buo tayo ngayon. Tama po ba? Pag sinabing remnant, ito lang. Part of. Hindi lahat maliligtas. Part of. This is the remnant. Alright? Ako niyo ba kapatid? So meron pa rin maliligtas. Amen. Tanong, bakit yung iba hindi maliligtas? Meron pa rin layunin ng Diyos kung bakit sila binulag. Parang kaligtasan ay mapunta na sa atin. May abot sa atin. Kaya sila binulag ng Diyos para yung ebanghelyo, di ba, mapunta po sa atin. Amen? Pero sabi ng Bible, kung sila maliligtas, kung sa kanilang pagkakabulag, nabiyayaan kayo, how much more kung sila naman ay bumangon o magkaroon ng kaligtasan. Ano pa kayang gawin ng Diyos sa pamagitan natin? Ibig sabihin, meron tayong responsibility sa kanila. Inulag sila ng Diyos para kaligtasan, umabot po sa atin. Amen. Kaya nga sa Bible, yung Syrophoenician woman, Gentile siya. Tama? Pero sabi ni Lord, una dapat ihain ang pagkain sa mga anak. Tama po ba? Bago saan? Bago sa aso.
O kaya bago sa pusa. Kaya ang gentle ang tingin sa atin, mga dogs, ganun tayo kababa. Okay? Pwede naman natin binababa yung sarili natin. Pero ayun, si Kristo mismo nagsabi yan. Kaya subukan nyo magluto. Tumalon yung pusa at kinain yung adobo mo. Magagaling pa hindi. Bakit? Para kanino adobo? Sa anak mo muna. Pagkatapos sa anak, saka na sikutin. Ganun din sa atin, sa mga Hudyo muna. Amen? Pag tinanggihan nila, edi, saka na tayo. Amen po ba? Hello, amen? So yun po mga kapatid, huwag natin unahan kasi sa kanila unang kinain eh. Amen po ba? Kaya yung pero itong kagandahan sa babae. Sabi niya, Lord, di ba pwede naman magsabay yung aso tsaka yung anak na kumain? Paano? Kung may mahuhulog na mumo. So ibig sabihin, hindi siya natisod kay Kristo. Hindi yung sinabi ko, talaga, to the troopers for me, hindi. Sabi ng babae, Lord, ambunan mo naman ako yung nahuhulog. Kasi we don't deserve to be saved, tama? May utang ba sa atin ng Diyos para iligtas ka niya? Di ba wala? May pangako ba ang Diyos sa mga Pilipino, lahat ng Pilipino iligtas? Wala rin eh. Pero kay Abraham may pangako na in this and all the families of the earth be blessed. And duty bound ang Diyos na tuparin niya yung kay Abraham. Sa ating mga hindi, walang, kahit kay Rizal, walang pinangako ang Diyos. Pero ba wala? Wala eh. Tama po ba? So ibig sabihin, kahit ka sa kaligtasan natin eh, kahit hindi tayo ligtas ng Diyos, wala pa rin mawawala sa Diyos kasi hindi naman siya nagkasala eh. Nagmabuting loob lang ang Diyos sa atin. Pero pagdating kay Abraham, may pangako ang Diyos. Kaya tayo gamitin ng Diyos para yung pangako ng Diyos matupad. Ngayon, mag-free lang ang Diyos sa kanyang covenant kay Abraham pag in-offer yung kaligtasan at tinanggihan nila, free na ang Diyos doon sa kanyang covenant kay Abraham. Kaya nga, because of their fathers, pinili sila ng Diyos kasi may pangako ang Diyos sa tatay nila. Ngayon, pag yung pangako na yun, i-offer ng Diyos at tinanggihan nila, free na ang Diyos sa kanyang covenant kay Abraham. Amen po ba? Kaya tayo, anak ka ng Diyos, tama? Kaya ang tatay natin, sige Lord, i-offer ko yung kaligtasan. Iligtas mo ko Lord, para yung kaligtasan na ito, maabot naman sa kanila. Tignan niyo po. Okay pa ba? Ito yung illustration. Kailangan ko ng dalawang lalak. Ba't ay ganun anak? Halimbawa, ito kasi Romans chapter 11, hindi natin isa-isa inanak ha. Okay. Halimbawa, ito, ang Israel. Halimbawa, ako ang Diyos Ama. Mayroon akong tipanan sa tatay niya kay Abraham na pagpapalain kita, Abraham, ang lahi mo, pagpapalain sa pamagitan ng lahi mo, lahat ng mga bansa ay pagpapalain. Tama po ba? Kaya ako, bilang Ama, pinangakuan ko siya, yung tatay niya, at itutuparin ko yung aking pangako sa pamagitan ng bata kasi wala na yung tatay niya. Tama po ba? Halimbawa, hindi muna sa gospel. Halimbawa, pangako sa tatay niya, isang malaking mansyon na bahay. Kapitbahay mo si Stephen Curry. Ha? Okay. Ang dapat niya lang gawin, paniwalaan. Tama? Meron ako ibibigay sa iyo na worth 5 million na bahay. Okay? Tatanggapin mo ba o hindi? Sabi niya, hindi ko tatanggapin. Okay? So, kinurn down niya yung unang offer. Sabi ko, meron pala akong kukuning Bisantera, brand new yung sports, gamitin mo. Gusto mo ba? Ayoko nga. Proud siya. Ayaw niya. Meron pala akong isang 100 milyon na nakatago. Ino-offer ko sa ito, nandun sa bangko. Sabi niya, ayaw niya. So, tinanggihan niya. Tama? Pero kami, deep inside, pero kami personal relationship. Halimbawa, anak ko siya. Tinanggihan niya lahat ng in-offer ng tatay niya. Tama? O ngayon, ang ginawa ng tatay, tingnan dito anak ko. Ito naglalakad, ayan. Estranghero, wala kami kaugnayan, samantalang kung may kaugnayan kami dito, kaya tinanggihan niya. Halimbawa, anak ko siya, ha? Ngayon, nakita ko ito, nalilimos, walang bahay. Okay, ginawa ko, ikaw, kailangan mo ng bahay? O sige, yung bahay na ipinangako sa anak ko, binibigay ko na nga sa iyo. Pero kondisyon, tatanggapin mo o hindi? Tinanggap niya yung bahay na para sana sa kanya. Meron pala ako sa sakyan, sa'yo na rin yung pera, tatanggapin mo o hindi? Tinanggap niya ulit. Meron pa ako 100 milyon, nandun sa bangko, tatanggapin mo hindi? Tatanggapin. So tinanggap niya na lahat yung para dito. Okay? So ngayon, anong purpose nun? Para ingitin yung anak. To provoke them to emulation, sabi ng Bible. Ngayon, halimbawa, wala na ako. Okay? Ito, naging pulubi na. Nakita niya yun, ang yaman-yaman. Ano dapat magiging respond dito?
Papasukin niya ba sa bahay niya to o hindi? I-share niya ba yung blessing na tanggap niya sa tatay nito o hindi? I-share. Tara, pasok ka sa bahay namin, kumain ka. Kasi galing to sa tatay mo. Tama? Ngayon, tara, alis tayo. Nakasakay siya sa Nissan Terra. Ito, naglalakad lang. Pwede na, buti nga, tigas kasi ng ulo mo. Akin tuloy ito. Hindi. Kundi, tara, sakay ka. Tama? Ito, habang nare-realize niya, ang bait-bait pa na ng tatay ko. Alam mo ba, may iniwan pa yung tatay mo, number 3. Gusto mo, hati tayo. Sabi niya, ang bait-bait pa na ng tatay ko. Kaya sabi ngayon nito, tara, kung gusto, ang gawin mo na lang, magpakumbaga ka sa tatay mo. Hindi pagkasundo ka na sa tatay mo. Ngayon, ito ginamit para itong bata na ito bumalik sa tatay niya. Tama? Tanong, ako bilang tatay, ano pa kaya ang pwede kong gawin dito dahil pinagkasundo kami ng anak ko? Marami pa akong pwede, baka doblehin ko yung bahay na binigay ko sa kanya. Kasi pati na kami ng anak ko eh. Ganon din ang Diyos at ang Israel. Ngayon sila kaaway ng Diyos. Pero kung gagamitin tayo ng Diyos para makipag-battle Israel sa kanya, ano pa kaya kayang gawin ng Diyos na i-bless ang Gentile nation? Amen. Amen. Pero kung tayo sabihin natin, buti nga sa inyo, pinamutay nyo si Kristo para hindi kayo ni Hitler. Wala na. Sabi ng Diyos, putol na rin kayo. Bakit? Kasi ikaw grafted ka lang. Tama? Ang pinakaugat pa rin, ito. Tama? And anytime, pwede kong ibalik ng Diyos sa kanyang sarili. Tama? Sayang opportunity na binigay sa iyo ng Diyos. Kaya may Jewish mission. And that is knowing this why the Apostle Pablo. Thank you, ano sabi ng Romans chapter 10? Verse 1. Ano desire ng Apostle Pablo? Sabi niya, my brethren, ready read, my brethren, my heart's Desire and prayer of God for Israel that they might be saved. Ay, yung prayer request niya eh, Lord, gusto kong baligtas ang Israel. Kaya lang meron akong Gentile mission. Kaya ang desire din ng Apostle Pablo, sana naman pag na-reach out ko kayo, i-reach out ko yung kababayan ko. Amen? Prayer request ni Apostle Pablo. Ano pa, paano sila maliligtas kung walang mga ngaral? Kaya nga yung verse 9 and 10, verse 12, walang ipagkakaiba yung Hudyo at Hintil. At sabi ng Bible, kailangan nilang tumawag. At paano sila tatawag kung di sila makakapakinig? At paano sila makakapakinig kung mananampalatay kung di wala sila napakinggan? At paano sila makakapakinig kung walang mensaheng nangangaral sa kanila? At paano sila mangangaral kung walang magsusugo na iglesia? So ibig sabihin, kaya tayo may Jewish mission. Magsusugo tayo ng missionary para abutin sila. And by my experience, to God be the glory. Pumunta ako ng Toronto. Ang target ko, Hudyo. Pero alam niyo ba? May naligtas na mga Canadian din. Ibig sabihin mga kapatid, target natin ang Hudyo, pero ang Diyos nagbubukas ang opportunity sa Gentile mission. Hindi naman tayo, ay, hindi ka Hudyo, alis ka dyan. Hindi. Ang target mo Hudyo, pero ang dami opportunity for Gentile mission. Amen. Hindi tayo to the Jews only. To the Jew first. Because the word first ay merong spiritual significance. Halimbawa, anong unang nilikha ng Diyos? Sa creation, mga Sunday school teachers. There was light. Tama? Ano sunod? Firmament. Pagkatapos nun, dagat. Tama? Pagkatapos nun, sun, moon, and star. Tama po ba? Tama? Pwede ka ba magkipag-argue sa Lord? Lord, bakit yung liwanag? Dapat yung puno muna, Lord. Hindi pwedeng ganun. Meron kasing order yan. Ganon din ang Jewish mission. Ganon din ang word evangelization. May order kasi yan. Huwag mo nang pangunahan ng Diyos. Kung inuna niya yung liwanag, huwag mo na siya i-debate. Ito ba talaga liwanag o unahin? Ako yung mga batid, ganon din sa mission natin. Amen? Nakalagay kasi to the Jew first. Amen po ba? So number 1, it reveals God's righteousness. So may katwiran ng Diyos, mas mataas ang katwiran ng Diyos kaysa sa atin. Sabi niya, my thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways. Ay importante sumunod ka, the just shall live by faith. Faith coming by hearing, hearing of the word of God. Number 2, it reveals God's wrath. Verse 18, ano sabi ng Bible? Romans 1:18. For the wrath of God is revealed. Tama? Ano sabi Romans 1:18? For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Why to the Jew first? Tignan niyo po, chapter 2, verse 9. So nai-reveal yung puot ng Diyos. Kanino una? Kanino una? Sa kanino una na puot ng Diyos? Why do we tribulation and anguish upon every soul of man that doeth evil of the
Sinong unang kinabuhutan ng Diyos? Tayo ba? Hindi. Mga Hudyo. Alam niyo ba, ang dami na nilang parusa. Ito late October 7. Pero mo, ni-rape yung mga kababaihan nila, 40 bata pinagpapatay, iba pinubutan ng ulo. Nakakaranas sila ng pagpalo ng Diyos. Si Hitler pinatay 6 million Diyos, 1.5 mga bata. Tapos galit pa rin tayo sa kanila. Pinapalo na nga ng Diyos eh. Kasi sabi ng Bible, of the Jew first. Ang dami na nilang chastisement mula sa Diyos. Tapos nainggit pa tayo. Hindi na sabi of the Jew first and post. Ibig sabihin, kung meron mang unang itatapon ng Diyos sa impyerno, hindi tayo, sila. Nalala mo yung Luke chapter 16 verse 19 or 19:16, yung the rich man. Tama, ano sabi niya? Father Abraham. Ibig sabihin, kahit Hudyo yan, pag wala yan kay Kristo, impyerno pa rin yan. So, kailangan kanya ng ibang. Amen po ba? So, tayo may ebanghelyo, meron tayong responsibility to bring the gospel to these Jewish people. Amen po ba? Ang tanong pa paano? Pagpasok, kailangan mo pumunta agad ng Israel? Hindi ko, klarado naman ang sinasabi ng Bible eh. Ano sabi ng Bible? Psalm 122 verse 6, ano sabi ng Bible? And Matthew chapter 9 verse number 37 to 38. Simple lang, klarong-klaro sabi po ng Bible. Ano po sabi ng Bible? Pray, ready read. Pray. Pray for the peace of Jerusalem, they shall prosper. O anong unang gagawin natin? Ipag-pray, magastos ba manalangin? Pamamasahe ka ba? Hindi. To pray for Israel. Alam niyo ba ginawa yan ni Daniel? 3 times a day nag-pray si Daniel. Daniel chapter 6 verse 10. At ang kanyang prayer, nasa Babylon siya, pero anong prayer niya? Tingnan nyo, Daniel chapter 6. Pangako ng Diyos, they shall prosper. Tama? Ano sabi ng Bible? Now, when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house. Pinagbawal kasi ang pananalangin for 30 days. Pero si Daniel, sabi ng Bible, and his windows being opened in his chamber toward. Oh. Alam nga naman, binuksan niya yung kanyang bintana towards Jerusalem. He's praying for Jerusalem. Sabi ng Bible, he knelt upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he did aforetime. Actually, sa Daniel chapter 9, chapter 10, may kita mo, pinagpipray niya talaga ang Israel. Ano sabi ng Bible? Pray for the peace of Jerusalem. They shall prosper that love. Tanong, si Daniel ba pinag-prosper ng Diyos? Anong katumbas ng kanyang pananalangin sa Diyos? Di ba ipapakain siya sa leon? Tama ko ba? May danger yung kanyang buhay. Pero sabi ni Lord, pray for the peace of Jerusalem, they shall prosper. Tama? Ano? Nakain ba siya ng leon? Bakit? Kasi pangako ng Diyos. Pag pinag-pray mo Israel, pagpapalain ka ng Diyos. Tingnan nyo po, last part, Daniel chapter 6. Pinakahuling verse. Ano sabi ng Bible? Pinakalas. Basa. Ready, read. So, yung Psalm 122, panahon pa ni David. Alam ni Daniel yung salita ng Diyos to pray for Israel. So pinag-pray niya, kahit nasa malayong lugar po siya, pinagpala siya ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, kung ang church na ito magsisimulang manalangin sa Israel, anong gagawin ng Diyos sa atin? Pagpapalain tayo ng Diyos. Amen? Tama ko ba? Mga kapatid, biblical po yan. What to pray for Israel? Pray for the peace. What is peace? That is salvation. Ipag-pray natin na sila po'y maligtas. Amen? Do you want to start to pray for Israel? Anong sabi ng Genesis chapter 12? Tignan niyo po. Genesis chapter 12 verse 3. Basa. Ready now? Read. And? That bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. Okay, take note ha. Sabi sa Psalm 22, pray for the peace of Jerusalem. Tama? And the next word, they shall, pray for the peace of Jerusalem, they shall prosper that love thee. Amen po ba? So number 1 is to pray for Israel. Amen? Number 2, to love Israel. Amen po ba? Paano ipapakita yung love mo sa Israel? Paano? You stand for Israel. Meron kayong pastor, in-interview sa radio. Sabi niyo, I don't agree sa mga Kristiyano nagpo-push stand for Israel. You're putting our Filipino people in jeopardy. Kasi
Malakas ngayon ang anti-Semitism. Di ba may tinatawag na racist? Pag Asian ka, papatuyin ka na lang, susuntukin ka lang, kasi rape. Di ba, yung mga Chinese, di ba, kasi kayo galing sa inyo yung COVID. Yung pinsan ko, nasa Canada, wala pang isang taon. Discrimination, ginagawa sa kanya ngayon, mga anak niya. Pero mas matindi ang discrimination sa mga Hudyo. Panahon ni Hitler, pinagpapatay lang sila. Ganun lang. Pili mo, sinusunog sila. Ganun katindi yung anti-Semitism. Pero ano sabi ng Bible? Pray for the peace, they shall prosper that love it. Ano? Paano mo napakita pagmamahal mo sa Israel? Sino po dito nakapanligaw na? Si tatay, nakapanligaw na. Sinabi niya kay nanay, mahal kita. Okay na ba yun, tay? Nung sinabi niyong mahal niya si nanay, naniwala ba agad si nanay? Hindi si tatay nagbigay ng chocolate. Amen? Tawag ba tayo? O kayo po binigyan? Di ba, pastor? Di ba? Binigyan mo ng time si ma'am. Nagbigay ka ng bulaklak. Bakit? Kasi mahal mo. Ganon din sa Israel. Hindi mo ba mahal ko ang Israel? Ipakita mo yung pagmamahal mo sa kanila. Pagmamahal sa pamagitan ng pag-support. Amen? Kaya yung ginagawa, nagsusupport kayo, ang tawag yan, pinakapakita mo yung pagmamahal mo sa Israel. Ano pangako ng Diyos? Sabi ng Bible, I will bless them that bless thee, and curse him that curse thee, and in thee, Israel, shall all the families of their be blessed. So, sino unang recipient ng blessing pag bless mo Israel? Pamilya mo. And the greatest blessing is kaligtasan. Buong pamilya mo, pangako ng Diyos, salvation. Alam mo, sa Jewish mission, by the grace of God, experience punta sa Mindanao. Pero bago ko, I think, makapunta sa Mindanao, prayer ng tatay ko, prayer ko din, sabi ko, Lord, kasi apelyido ko Intong. Okay? Yung lolo ko po, ang pangalan niya, George. Kaya pag pinagtugtong niya, George Washington. Yung lolo ko, George Washington. Okay? So kaya prayer ng tatay ko, at prayer ko, Lord, sana ay wala na kaming reward sa langit, basta masave lahat ng Intong. Alam niyo, na-engage ako sa Jewish Mission, na-invite kami sa Mindanao. May mga namit akong mga Intong. Christian na rin pala sila. Ibig sabihin, yung mga kapatid sa totoo, na hindi namatay yung kuya. Hindi siya ganun katapat sa pamilya. Kaya sinur ko sa kanya yung kaligtasan. Ay mga kapatid sa akin, Lord, hindi pwede, save mo yung kapatid ko, Panginoon. Pero siya naman nag-respond. Tumanggap siya, ay Lord, sabi, pinagsisiyan ko lang yung mga kasalanan. Ganun pala yung point na may isip mo, paano kung hindi ko maliligtas yung kuya ko, forever ko sa iyan mo. Lord, please, maawa kayo, save mo yung kapatid ko, Panginoon. Awa ng Diyos, kumanta lang ako ng 3 hymnal song para na siyang buhay. Hindi siya nag-struggle na, di ba? Pag unbeliever ka, gusto ko talaga mabuhay eh. Pero siya, kaya pa. Sabi ko, Lord, tama ang Biblia, for by grace are we saved. Ang kaligtasan is pinatid. Amen. Para to sa makasalanan ka. Minsan ang tao, madali ka i-judge, ay namatayan kasi ganito yan. Pero kaligtasan diyan. Amen. Kaya the greatest blessing sa family mo, hindi yung material, kundi yung kaligtasan. Amen. Salvation is not the result. Kung yung pamilya mo benefit ng kaligtasan, paano kung yung buong church? Paano kung yung buong bansa? Pwede rin iligtas ng Diyos ang buong Pilipinas. Umunahin lang natin ang mga mga. Amen po ba? So to pray, to give, and to grow. Alang araw, ngayon, pag-share ko, kasi unang ginawa ko, napakinggan ko dito, naganap agad ako ng Hudyo. Sa internet, patalino pa lang, hirap mag-soul winning. Tinurn down ako. Hindi ako na-open. Kasi ang process is to pray. Ginawa ko agad, nag-go agad ako. Hindi pa ako handa. Galing sa, para sa kanila, galing sa kanila yung Bible eh. Kasi ikaw tuturuan mo sila. Kung baga level, sila Ateneo, tayo, later, turuan mo yung Atenista. Oh, alam mo ba yung gano'n? Hindi pwede. Pagtatawa na kaya, ganun yung mga Hudyo at tataas ng IQ nila. Tama po ba? So, tinurdan ako, pero sabi ko, okay lang kasi mahal ko sila eh. Sabi ng Bible eh. So, nagsimula lang ako muna mag-pray. Sabi sa Matthew chapter 9, pray therefore the Lord the harvest. So, I prayed for them. And then pangalawa, I give. Ito yung experience ko namin. 2009 kami na-involved, 2010, na-stroke yung father ko. Sa PGH, 11 days po siya sa ICU. Sabi ng doktor, bibiyakin yung ulo niya. Pero alam ko hindi man nagsasalita yung tatay ko, pero alam ko yung tatay ko,
Ayaw niya. Kaya pinaglaban namin. And during that time, magsi-60th birthday siya. So from PJH, kailangan ko pumunta sa Bulacan kasi may mga bisitang dumating. During that time, nagbabiyahe ako sa bus, nagte-text yung auntie ko. Sabi ng auntie ko, Ira, kailangan ng CT scan ni Papa mo. Sabi ko, auntie, sinilis ka na yung pala ano ng doktor, dadaanin sa gamot, and then CT scan from time to time para ma-check kung nalulusaw ba yung nabumuong dugo. Sabi ko, auntie, na-CT scan na si daddy. Pastor, kailangan ulit eh. Pero during that time, sabi ko, sandali, pinaalala sa akin na Lord, due date na ng aming Jewish Mission support. During that time, Pastor, 500 lang yung support namin. Eh sabi, nag-decide na ako, hindi, ibibigay ko to sa Jewish Mission. Auntie, kayo na bahala kay daddy. So yung 500 na yun, sa video pa kami nagpapadala. Basta si Lord na bahala sa tatay. Alam niyo, after 11 days, hindi na operahan yung tatay ko. Nailabas namin ng ICU. Alam niyo sa tatay ko, may NGT pa. Naka-recover. Ayan, alam ni Brother Ryan, nakapag-preach pa ulit. Nakapag-basketball pa. Kahit na stroke. Hello, amen? Amen. Hindi na lang kami sumali sa playoffs. Kapag mga kapatid, so yun yung himala. Nakasama pa namin yung tao. Of course, namatay siya ng 2017. Bino 2010, in-extend pa ng Lord ang buhay. And during, paano ko namatay yung tatay ko na yun? Hindi ko kayang magpasko. Emotionally down ako. Kahit kung 2017, hirap pa rin ako mag-give ng church during that time. Ibig sabihin, pagpapalain ka talaga, pagagaanin ng Diyos yung burden na meron ka. Kasi inuna mo yung kanyang bayan. Amen? To pray, to give, and to go. So nagbigay ako, awa ng Diyos. Merong ilan na akong produce, siguro 3, 4, 5, personally na-reach out ko sa Panginoon. Lately, si Shine Mayor. Pero medyo ano lang kasi medyo prohibited sila doon. Na-meet ko si Shine Mayor sa Cebu. Kinukonvikta ako ng Diyos, anak, sharean mo na siya ng Word of God. So nagkatuloy pagkakataon, nakita ko siya sa Starbucks, pumunta ako ng Starbucks. During that time, galing na ako ng Israel noon. Nag-mission trip kami. Kaya sabi ko sa kanya, I've been in Israel. Pag sinabi mo kasi kayo, ay, talaga, gumalagan siya. Nagkamagan kami ng common ground ng pag-uusap. During that time, kasama niya yung girlfriend niya. Ang pangalan ng girlfriend niya si Ronnie. Siya si Shine. Ako si Ira. So, kayo tayo doon. So, siniram ko siya ng onting short ng word of God. Sabi ko sa kanya, binifriend ko siya. Sabi ko, can I offer prayer? Pwede ba mag-pray sa inyo? Sige, pray tayo. Nag-pray kami. Sabi ko, you follow the short prayer. Pero sa prayer ko, inaano ko na sa kanya, incorporate ko na sa prayer, yung Messiah, tagapagligtas, si Kristo namatay. So sabi ko, just follow this prayer. Sumusunod sila. Pagdating ng Messiah, Jesus Christ, I accept as my Messiah. Nag-pray na lang yung lalaki, si Shai. Yung babae, nag-stop na mag-pray. Kasi bawal sa kanila i-confess si Christ. Eh sabi ng Bible, if they confess the Lord Jesus, tuloy-tuloy pa rin si Shai mag-pray. Hanggang sa matapos, pag-amen namin, tuwa-tuwa siya, yung babae, higit sa kanya. Sabi ko, naisip ko na ako nagagaling ito kasi bakit? Ito ang kay Kristo. Kaya Shai Mayor, nagkakapangano. Sabi ko, I will forever stand for Israel. Kaya sabi niya sa akin, when I come back to Israel, what favor you want me to do for you? Sabi niya sa akin, ano gusto mong gawin mo para sa'yo? Sabi ko sa kanya, wala akong ibang naisip, pero sabi niya, gusto mo bang magbigay sa akin ng note, tapos dadalhin ko doon sa western wall at ilalagay ko yung prayer request mo. O sige, sabi ko. Susumulat ako. Sabi ko doon, salvation of the Jews that they may come to know Jesus as their Messiah. Binigay ko sa kanya. Alam niyo mga kapatid, pagdating niya sa Israel, sabi niya, nandito na ako. And this is your prayer request. Nilagay niya. Ito mga kapatid yung isa. Kung hindi tumanggap kay Jesus yun, doon pa lang sa Starbucks, pinunit niya na yung prayer request. Pero dinala niya hanggang Israel. Of course, alam ko, persecuted siya ng girlfriend. Kasi talagang restricted talaga sa kanila. Lately, nag-message ko ulit siya. Sabi mo, kamusta na kayo dyan? Ano ka ba? Reservice ka ba? IDF ka ba ngayon? Sundalo ka ba ngayon? Oo, sundalo. Ano ko ngayon? Sabi ko, we will pray to you. Sabi niya, salamat. Alam mo, pakiramdam ng mga Hudyo, they are alone.
the words against them. Samantalang pinagtatanggol lang naman nila yung kanilang sarili, minurder yung kanilang makababayan. At may mga hostages yung Hamas. Pero buong daigdig nagrarally against them. Kaya pag may nabalitaan sila, I stand for Israel, tuwan-tuwa na sila. Amen? Kaya tayo dapat we show our solidarity. Isaiah chapter 46. What should be our response today to Israel? Israel is at war. Ano dapat maging response natin, mga kapatid? Next verse. Isaiah chapter 46. Ito dapat maging response natin. Pakibasa nga po, Isaiah 46 verse 1. Ano ba? Isaiah 40. Basa. Ang Israel ngayon is at war. What should be our response today? Kung ang Israel nasa gera. Basa, ready read. Comfort. Comfort ye my people, say your God. Tuloy. Seek ye comfort for ye to Jerusalem, and cry unto her, that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned, for she hath received of the Lord's hand double of her. Ang Israel ba ay nasa warfare ngayon? Okay, balikan ko lang yung sasabi ng Bible. I will bless them that bless thee, and curse him that curse thee. Tama? So, what should be our response to Israel at war? Sabi ng Bible, speak what? Comfortably to Jerusalem. Yung mga anti-Semitism, yung mga pro-Palestine ang sinasabi nila, from river to the sea. Ang ibig sabihin niyan, i-wipe out ang Israel. Sinusumpa nila yung Israel. Pero tayo bilang mga Bible believer, dapat ang response natin based on the Word of God. At ano sabi ng Bible? Comfort ye my people, speak comfortably to her. Jerusalem. Paano ka magsasalita ng words of comfort sa kanila? Sabi mo ba, maldito Israel? O sabi mo, I stand for Israel? Hello, amen? Speak comfortably. Ibig sabihin, dapat kung meron mang lalabas sa bibig mo ngayon, ay dapat pagbibigay ng comfort sa kanila. Pakiramdam nila, nag-iisa lang sila sa buong daigdig. Panahon ni Hitler, 6 million Jews sa kanya pipirahin, nagtatakasan na yung mga Hudyo, walang bansa ang nagbukas para sa kanila. Tanging ang bansang Pilipinas. Nag-open tayo para maligtas sila sa kamay ni Hitler. Kaya pakiramdam nila mula noon hanggang ngayon, pakiramdam nila, the world is against them. Ay sabi nga ni Prime Minister Benjamin Netanyahu, marami ng bansa ang nag-back out ng kanilang support sa amin. Pero isa lang ang mga grupo ng tao hanggang ngayon sumusuporta sa amin at sila yung mga Kristiyano. Amen? Tayo mga kapatid, bilang mga Kristiyano, we show our solidarity to the nation of Israel. Mga kapatid, ang ating tagapagligtas, Hudyo, mahal niya ang Israel. Amen? Show your solidarity. Ano pa? Sabi ng Bible, that their warfare is accomplished. Ibig sabihin, you pray that they will win in that battle. Amen. Tulungan man natin sila o hindi, mananalo po sila. Amen. Ang kagandahan lang na ito, ang bansa natin ay nakasuporta sa Israel. Amen. At naniniwala ko kahit gaano pa kalaki yung China, kasama natin ang Diyos. Hindi tayo susumpain ng Diyos kasi ang nasa palig natin ang Diyos dahil pinagpala natin yung bayan ng Diyos. Amen. Ito po yung blessing. Yung aming director ng IDJM, yung kanyang wife, mayroong brother-in-law na Hudyo. Kwinikwento niya, hindi pa siya Christian ha, pero kwinikwento niya, sabi niya, alam mo ba, bago ng October 7, ang Pilipinas at ang Israel ay mayroong agreement. At yung agreement na yun, ang Pilipinas bibili ng armas para sa PNP natin. Nag-order ng almost 140,000 na mga baril galing Israel. I-high-tech yung mga baril nila, mga kapatid. Pero lately, sabi ng Israel, hindi na nila maipapadala yung baril. Pero yung baril gawa na. Made in Israel, pero may tatak ng PNP. Amen? Tatanong sila, bakit hindi na ipapadala sa Pilipinas? Kasi may gera sila ngayon.
So yung 140,000 na baril, kailangan ng Israel. So yun yung ginamit ng mga ITF soldiers nila. So ibig sabihin mga kapatid, yung ginagamit nila ngayon, panglaban sa Hamas, baril na may nakasulat, PNP. Amen. So ibig sabihin, parang blessing in disguise. Tama po ba? Umorder tayo sa kanila. Sila ngayon gumawa, hindi nila alam, gagamitin pala nila yon. Kaya nasuplayan yung kanilang supply ng baril. Ibig sabihin, napakapalad nating mga Pilipino. Hanggang ngayon, ang Diyos, pinilinyat niya pa rin yung ginawa ng ating mga leaders dahil pinagpala natin yung kanyang bayan. Sa ating bilang mga Kristyano, to stand for Israel. Amen? Number 1, why to the Jew first? It reveals God's righteousness. Number 2, it reveals God's wrath. And then number 3, it reveals God's glory. Amen. Romans chapter 2, verse 10. Anong sabi ng Bible? But glory and honor. Anong sabi ng Bible? Ready, read. But glory and honor and peace to everyone that worketh good to the Jew first and also to the Gentile. Amen. What is the glory of God? Ang glory of God, pag na-fulfill yung kanyang purpose and plan. Kaya merong Gentile nation para tayong aabot sa Jewish nation. Amen. Pag ginawa natin yung purpose ng Diyos, sabi yung glory. Ano sabi ng John 15? Verse 8? Sabi ng Bible, Here it is my Father glorified that He bear much fruit. Ibig sabihin, pag meron tayong bunga ng mga Hudyo, ano sabi ng Bible? Ay ang Diyos ay nabibigyan natin ng bunga. Fruit. Amen? Ayun yung magbibigay ng glory sa atin. At ano pa yung church? And to Him be glory in the church. So ibig sabihin, pag ang church may bahagi ang Hudyo sa kaligtasan sa programa ng church, ang glory ng Diyos ay nanatili sa kanyang iglesia. Amen? Revelation, last na po. Yung last na to, 10. Amen? Okay, Revelation chapter 3, verse number, tingnan nyo po verse number 14, Laodicean church age. Naniniwala ko personally, we are in the age of Laodicean church. Ito na yung age ng church natin ngayon. Unto the angel of the church of Laodicean church age. Anong meron sa Laodicean church age? Kung titignan natin ang church na ito, verse 15, ano ang kanyang spiritual condition? Sabi ni Lord, I know thy works, that thou art neither cold or hot, I will thou hurt cold or hot. So hindi alam ng Diyos kung malamig ba ang church na ito o mainit. Ang tawag sa kanila, maligamgam. Naranasan nyo na ba magtimpla ng 3-in-1 sa maligamgam? Masarap. Hindi mo malasahan yung kape. Pati kape na dito init ba ako lalamig? Okay lang kung ice coffee, okay pa rin eh. Kung mainit, okay pa rin eh. Pero yung maligamgam, ibig sabihin, unacceptable to God. Ang church na ito. Ano sabi ng Diyos sa verse 16? Ito yung church ngayon sa panahon natin ngayon. So then, because thou art lukewarm, ano sabi ng Diyos? Neither cold or hot, I will spew thee out of my mouth. Hindi siya katanggap-tanggap sa Diyos. Ang church na ito ay hindi nakapagbigay ng pleasure, hindi nangyayari yung purpose ng Diyos. Nasabi ni Lord, isusuka ko kayo. Hindi mo sakit ko. Actually, ginamit the word. Ito ang church na yun. Tignan mo yung church na to. Tignan nyo Tignan nyo po. The measurement of this church. Verse number 17. Isusuka sila ng Diyos. Pero sabi ng church na to, sabi nyo, I am rich. Ayun, mayaman yung church na ito. And increase with goods. Ang dami nitong mga pagkain. And have need of nothing. Well off the church. And knowest not that thou art wretched and miserable and poor and blind and naked. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ang basyanan ng measurement ay laki na ng simbahan. Right. Dami na ng offering. Wow, successful na church! Salamat sa Diyos sa malaking offering. Salamat sa church building. Pero nagustuhan ba sila ng Diyos? Hindi. Tingin ng Diyos sa kanila, mahirap sila. Wretched o ulubi. Poor, blind, ubod-ubad. Bakit kaya? Bakit ganyan ang kalagayan ng church na ito? Alam niyo kung bakit? Tingnan niyo po, sabi ng Bible. Verse number 17, ito counsel ng Diyos sa church na ito. Sa ating panahon natin, ito ang pangungusap ng Diyos sa mga churches.
I counsel thee to buy of me gold tried in the fire. Ano pong ibig sabihin ng gold? Valuable service. Ang gold ay hindi kailanman bumababa yung value ng gold. Yung lupa natin, di ba? Kapitan ng SM. Di ba? Taas, price per meter. Pero pag nagkaroon ng big one, baka 5 centimos na lang, wala pang bumili. Tama po ba? Pag nagkagera, wasak-wasak yung lupa. Pero magkalamidad man o hindi, kahit pera, yung currency, pag nagkagera, natalo tayo, wala na, pagsak yung currency natin. Pero alam nyo ba, ang di lang nawawala ng value? Yung ginto. Kaya sa gera, yung ginto yung nilalakaw. Tama? Hello, amen? So, ang tawag sa gold na yan, valuable service. Kapatid, sa mundo, yung gold, hindi mo mababa yung value. Pero sa Diyos, mas mataas pa rin yung value ng kaluluwa. Kaysa sa ginto. Sabi ng Bible sa book of 1 Peter chapter 1 verse 18, tinubos tayo ng Diyos hindi sa mga ginto't tila, kundi sa dugo ni Kristo. Ay, ibig sabihin, mag-invest tayo sa kaluluwa. Amen? So ano pa sabi ng Bible? Raiment that thou mayest be clothed. Ano yung raiment na yun? Sabi sa Revelation, the raiment, Revelation chapter 19 is verse number 7. What is the white raiment? Basta. Let us be glad and rejoice because the marriage, because an honor to Him, for the marriage of the Lamb is come, and His what? And His wife at figures of great. Ano? Paano naging handa ang church? Verse 8. Basta, ready, read. And to? Clean and white, for holiness, the righteousness of faith. Oh. Ang buhay dapat natin, puno-puno ng katwiran. Bakit? Kasi yung paggawa natin ng katwiran, sabi ng Bible, dadamitan tayo ng Diyos ng puti. Ano pa dadamitan ng Diyos ng puti sa langit? Dito sa lupa, ang duwis-duwis mo. Ang dami mong ginagawang kasalanan. Ang dumi-dumi na kaluluwa mo. Of course, nandyan, save ka. Pero worthy ka ba na sumuot ng puti sa mata na nagpakalayo ka din sa mundo bilang Kristiyano? You don't deserve na damitan ng puti ng Diyos. Totoo lang mga kapatid. Marami ang ginagalang natin. Kaganda ng mga damit, pero kamusta yung buhay? Opo, tingin nyo sa akin, ganito ganyan, pero kamusta yung private life natin? First, nakanektay pa tayo. Yung si brother. Pero kali magsulbihin eh. Gamanday na, sa cellphone na, kung ano pinapanood. Kasarap ka sa Diyos. Sabi ni Lord, madumi. Sabi ni Lord, tumili ka ng puting damit. Katuwid po tayo. Amen? Be holy for I am. Ano ibig sabihin pa, hindi ako magkakasala? Hindi. Ibig sabihin, pagpakatuwid. We strive for holiness. May nakita kang sexy, nakita mo lang. Hindi, sexy yun ah. Yan, ba't ano nagkakasala? Hindi mo na sinasadya, nakita mo sexy. Oh, nung nakita mo sexy, oh, okay lang. Pero kung tinignan mo, at kung tinignan mo, pati yung paa mo sumunod, ayun ang kasalanan na yun. Eh pag may nakita kang sexy, Lord, sexy yun ah. Pangalan ni Jesus. Lord, patawarin mo ako, Panginoon. At meron nang umiikot sa isip mo, Lord, forgive me, Lord. Rebuke the devil and he will flee from you. May naman provision, uy, sexy yun ah. Ay, kapatid ko lang yan. Ay, maganda. Ay, lola ko lang yan. Hindi nawawalo tuloy yung kamalisyahan sa atin. Tama po ba? Uy, ang laki nung katawan na, kuya ko lang. Tatay ko lang. Kapatid ko lang. Nawawala. Amen? Mga kapatid, pag pre-practice natin ang holiness, napapractice kasi yan. Tama? Pag ang tao praktisado, halimbawa sa boxing, may tinatawag na muscle memory o familiarization. Pinapamilyar mo. Tama? Ngayon, habang pinapamilyar mo, nagpa-practice ka. Ang tawag dyan, muscle memory na. Alam mo na. Pag suntok ba kaya? Ilag. Suntok, ilag. So alam mo na. Ngayon, may tinatawag na instinct. Pag instinct, hindi mo na iniisip, bigla ka na lang gumagano. Parang si Pacquiao. Nung bagsak na, hindi na lang may Pacquiao, bakit bumagsak eh? Bakit? Bigla na lang siya napasuntok. Instinct na kasi. Pag sumutok, ilag ka, suntok agad si Pacquiao. Bagsak eh. Ang tawag instinct. So, ibig sabihin ng kabanalan dyan, nagiging instinct na agad natin. Hindi yung familiarization. Uy, ang ganda nun ah. Ligawan ko kaya o hindi? Alam mo, binata ka, dalaga yun.
Di ba nag-isip ko, ligawan ko ba siya o hindi? Pinapamiliarize mo pa. Sabi ng Bible, unbeliever. Ay, wag. Okay. So doon, unti-unti. Ngayon, may namit ka ulit. Uy, ang ganda talaga nun ah. Alam mo na. Sandali. Christian ba hindi? Hindi Christian. Sige. Hindi ko siya i-entertain. Napapamiliarize na. Amen po ba? Hanggang sa instinct mo na agad, na kung unbeliever, layo agad. Amen? So, ibig sabihin, importante ang kabanalan sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Alright? Amen po ba? And then last, ano sabi ng church na ito? Sabi nila, buksan mo iyong anoint thine eyes with eye salves. Bulag ang church. Mayaman, sikat. Pero sabi ni Lord, mahirap, ubod-ubad, bulag pa. Ibig sabihin, wala siyang kayanan makita yung pangangailangan sa paligid. Pero tignan mo po, gaano kahirap ang church na ito. Revelation chapter 20. Basa. Ano sabi nila? Pero verse 19 sabi nila. Revelation chapter 3 verse 19. Sabi ng Panginoon sa kanila. As many as I love, I rebuke and chasten, be zealous therefore and repent. So, gusto ng Diyos sa way ng church. Itong kalagayan natin mga kapatid pag hindi tayo maingat. Verse number 20. Ano sabi ni Lord? Behold, I stand at Basa, read it. Behold, I stand at the end. Sa church na ito, nasaan si Kristo? Sa church, dapat si Kristo nasa taas, nasa sentro. Pero Laodicean church is nasaan si Christ? Nasa labas. At sabi ng Bible, kumakatok si Kristo. At sabi Lord, pag pinapasok ko ako dito, sabi ng Panginoon, kakain ako na kasama kayo. So ibig sabihin mga kapatid, walang lugar si Kristo sa loob ng church. Nasa labas si Kristo. Tanong, sino si Kristo dito sa panahon na ito? Christ is representing the Jewish people. Amen. Ang mga Hudyo ay nasa labas ng mga pintuan ng simbahan natin, kumakatok. Lahat ng programa natin ngayon ay lahat para sa mga Hintil. Tama ko ba? O para lang tayo sa word-based, sa local. Wala na yung Jewish. Ayan o. Sa hapagkainan natin, sa mga programa natin, walang bahagi ang Hudyo. Si Kristo isang Hudyo. Babalik din siya bilang isang Hudyo. Kasi mag-establish siya ng kingdom. Hindi siya pwede mag-establish ng kingdom kung hindi siya magiging lahi ni David. So mga kapatid, si Kristo kumakatok. At yung pagkatok niya, ang significance pa niya, malapit na siya dumating. Amen? Kaya sabi ng Bible, when Israel is at war, prepare ye the way of the Lord. At paano natin ihahanda yung pagbabalik ng Panginoon? Ibalik na natin ang baton sa mga Hudyo. I-prepare natin ang 144,000 Jews na makakilala sa Panginoon kasi sila gagamitan ng Diyos for world evangelization. Revelation chapter 7 verse number 14. Sorry, 7 verse 9. Last na. Sabi sa inyo, 10 ito. Amen? Okay. Last na. Okay, ready, Basa? After this, I beheld and lo, a great multitude, number, all nations, and kindreds, and people, and tongues, stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robe and purple. Saan galing ito? Kailan nangyari ito? Verse number 14. Ready now, read. Sir, thou knowest. And he said to me, these are they which came out of great tribulation, and have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb. Ano, may church pa ba sa Great Tribulation o wala na? Meron pa bang church na wala? Wala na, nag-rapture na. Tama? So, paano naligtas to? Merong 144,000. Kaya tanong, paano maliligtas yung 144,000? Ngayon pa lang, pinag-pray na natin sila. Ngayon pa lang, kinakaibigan na natin sila at ibinabahagi na natin sa salita ng Diyos. At pag nag-rapture, magtataka sila, bakit maraming nawala? At walang ibang aklat na pwede nilang maging basihan, reliable truth, kundi yung Bible. Amen. Para sa kanila, ang mga nawala ay mga Christian, mga follower ng Christ. And that's the time they will accept Christ as their Savior. Ibig sabihin na si church, part pa rin tayo ng world evangelization. Through the Jew first. Amen? To God be the glory. Let's all stand up please as we go to God. Purihin ka, Panginoon Jesus, aming Diyos. Maraming salamat, Lord, sa pangalaga ng iyong salita sa amin, Ama. Panginoon, pagdating sa gawain mo, ay walang malaki at maliit. We have the same God. We have the same book. We have the same mission, Panginoong Diyos. At ang gawain mo, Lord, importante, seryoso kami, Ama. Especially, Lord, sa pangangaral ng iyong salita.
especially Lord, pagdating sa kaligtasan ng tao, Panginoon. Ang bawat ambag ng mga mananampalataya ay napaka-importante, Lord. Hindi lang nawa kami maging involved ngayon, kundi nawa balang araw ay magiging engaged na kami, Lord, sa gawain mo, Lord, especially sa Jewish Mission, Lord. At salamat sa paalala mo, ang Jewish Mission is the gateway for world evangelization, Lord. And it reveals God's righteousness. It reveals God's wrath. And it reveals God's glory, Panginoon. And Lord, I hope and pray na kami mga mananampalataya, as it is written, the just shall live by faith. Ano man yung napakinggan po namin, Ama, mula sa iyong salita, ay pamuhay po namin. Kaya pumagpala, Panginoong Diyos, sa invitation, kalooban mo, gamitin mo po ang abang likod, Pastor Chris Gamba. Muli, Lord, palahin mo yung blessing ito as they continue to commit themselves for Jewish missions, foreign local missions. In Jesus' name. Pastor Chris. Mga kapatid, nandito po ang altar. Lumapit po tayo. At sa ating pong sama-sama panalangin, alam po mga kapatid na hinilos po tayo ng Panginoon. Naging malinaw po, Panginoon, ang mga kapatid, ang mensahe sa atin ng Panginoon. Ang altar po ay bukas at pinaliwanag po sa atin ng maayos ang patungkol po sa Jewish Mission. Naway mga kapatid, sama-sama po tayo maging isa po ang ating kaisipan sa pagmamahal sa mga Hudyo, sa pagbabahagi sa kanila ng mga bagay upang makamtan nila ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating salapi na ipagamit natin ito sa Panginoon upang sila po ay maligtas. Lumapit po tayo mga kapatid at ipanalangin po natin sila. At naway ang ating puso ay kinilos ng Panginoon ang ating isipan na tayo ay magpatuloy sa pagbibigay para sa Jewish Mission. At mga kapatid, nilapit din natin na next year, nawa ay ma-increase ang ating pagbibigay sa Jewish Missions. Nilapit natin sa Panginoon sa oras na ito. Sa ating kalagitnaan, mayroon po ba dito ang hindi nakasigurado ng kanyang buhay na walang hanggan, hindi nakasigurado ng kanyang kaligtasan? Ngayon pong taong pagkakataon na tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas ng ating buhay. Ang Panginoong Jesucristo na bumaba mula sa kanyang trono sa langit upang iabot sa atin ang kaligtasan, upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Ngayon pong taong pagkakataon, nais mo siyang tanggapin, kausapin mo ang Panginoon sa oras na ito. Tanggapin mo siya sa iyong puso, pagsisihan ng iyong kasalanan, at magkaroon ng pagbabago sa iyong buhay. Hindi natin alam ang ating buhay kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. Hindi natin masusigurado kung bukas tayo humihinga pa. Ngunit ang kasiguraduhan na lahat ay mamamatay at ang katanungan kung saan tutungo ang ating kaluluwa. Kaya mahalaga sa oras na ito, tanggapin natin ang Panginoon bilang Diyos tagapagligtas sa ating buhay upang masigurado natin ang ating kaligtasan. At mga kapatid, mga minamahal, dalangin din natin ang ating mga mahal sa buhay na hindi pa nakasigurado ng kaligtasan. Ipag-pray natin sila sa Panginoon. Mga mahal natin sa buhay, ang ating pamilya, ating mga kaibigan, ang ating mga kaklase, katrabaho, relatives, ang mga taong malalapit sa atin, ipanalangin natin sila, ilapit natin sila sa Panginoon. Kung sa gayon sila ay maligtas, pag-pray natin na gamitin tayo sa kanila sa pagbahagi natin ng salita ng Diyos, na maging matapang tayo, na wala tayong palagpasin na pagkakataon kapag sila ay ating nakaharap, na gumawa tayo ng paraan upang sila ay makarap natin at makapanig ng salita ng Diyos sa pamamagitan natin. Ilapit natin sila sa Panginoon, mahabag tayo sa kanila. Mga minamahal na kapatid, suporta tayo sa misyon ng Jewish Missions. Nang sa gayon, matuwa sa atin ang Panginoon at siya'y kumilos, tulungan niya tayo para ma-reach natin yung mga mahal natin sa buhay. Naway bawat isa sa atin sa oras na ito, magdesisyon tayo. Panginoon, magdesisyon ako sa oras na ito, magsusupport na po ako sa Jewish Missions, sa World Missions, sa local missions. Panginoon, gamitin mo ang aking buhay. Naway ako'y mag-involve, Panginoon, sa bagay na ito. At dumating yung time
na ako rin po ay mag-engage. Panginoon, narito ako, mag-pray ako para sa Israel. Narito ako, Panginoon, magbibigay ako para sa Israel. And someday soon, ako yung tawagin, Panginoon, kung inyo pong kalooban para sa Jewish nations. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa amin pong mga natutunan mula po sa inyong salita. Tunay nga na ito ay buhay, Panginoon, totoo. Salamat po, Panginoon, sa mensahero niyong ginamit. I pray, God, to bless him. And Lord God, bawat isa sa amin dito na lumuhod, lumapit, Panginoon, nanalangin, Panginoon, ang bawat kong kapatiran na narito, naway, Panginoon, ito po ay aming maisagawa bilang iisang church, Panginoon. Ito po ay aming ma-apply sa aming pong mga buhay. Tulungan niyo, Panginoon, na ang gospel, ang word of God, Panginoon, na aming napagharalan sa umaga nito, napakinggan. Ito po ay tumubo, ito po ay magbunga, Panginoon, sa amin. At magkaroon kami ng maayos na desisyon sa aming buhay. Tulungan niyo kami, Panginoon, na pahalagahan namin ang mga bagay na dapat pahalagan at ito ang iyong kariyan. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tulungan niyo kami na sa aming pag-aaral, unahin namin ang Panginoon. Unahin namin ang mga Hudyo, ang Israel. Tulungan niyo kami sa aming pagtatrabaho. Unahin po namin ang mga Hudyo ng Israel. Tulungan niyo kami sa aming pagsamba, sa aming pag-support sa mission. Unahin po namin ang mga Hudyo. At ang mga bagay na iniisip namin, Panginoon, ay susunod na lamang po. Pagkat na namin kung ano ang priority. Bilang Diyos, kayo rin po magdulot ng kaligtasan sa mga tao bisita na narito, Panginoon, na una na pakinggan ang gospel na ito, Panginoon. Naway magpalambot ka sa kanyang puso at naway siya po mga natutunan. Kayo po ang maglagay sa kanyang kaisipan na kailangan niya si Kristo upang siya ay maligtas. Salamat po sa inyong dakilang mensahe. Napakagandang mensahe na ibinigay sa amin. Ito po'y galing sa inyong puso at ibinadala niyo po sa amin. Kayo po ang aming tinataas, Panginoon, tinatakan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. To God be the glory. Amen. Let's sing page 166. How great thou art.